po sa programa ng mga manggagawang Pilipino. Ito po, ang Trabaho Panalo. Kasama niyo po ako, ang inyong kaagapay sa paghahanap ng trabaho, Jasmine Romero. Naku, napakaganda po ng ating programa ngayon dahil kung kayo po ay nagtataka, sino ho ba ang mga tao sa likod ng mga boses na inyo pong naririnig sa mga commercial, sa mga teleserye, na mga na-translate, at kung ano-ano pa. Kasama po natin sila ngayong umaga, mga kapamilya. Aba, ito po yung mga voice talents o mga voice artists. Kaya kung meron po kayong mga katanungan ngayon pa lamang at nangangarap po kayo na magkaroon po ng ganitong klaseng career, mag-text lamang po sa amin sa 2366. Pwede rin po kayo mag-Facebook sa amin sa pamamagitan ng pag-type ng DZMM Teleradyo sa inyong search box. Tapos i-click ang like at doon po maglagay ng inyong mga komento o kaya mga katanungan para sagutin maya-maya lamang. Nako, wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa kasi gusto ko talagang makilala ang mga voice artists na mga ito. Magbibigay po sila ng sample mamaya, ha? Kaya po, this will be a very entertaining Sunday dito po sa Trabaho Panalo. Kasama po natin, pakilala ko na po kayo, ha. Ito po yung na-interview ko na po noong nandun pa ako sa DZXL. At naaalala ko talaga na sobrang saya kasi ang dami niyang mga boses na ginagawa. Samot-sari, ilang bang boses ang kaya nitong mahigit 100 yata, hindi ba? Kasama po natin, Pocholo Gonzales. Pocholo, good morning sa iyo, ha. Ayan, pindutin mo na lang yan. Ayan. Isang magandang babae ka talaga. Isang mapagpalayang umaga sa inyo, mga nakikinig dito sa aking inang istasyon ng DZMM. Oo nga pala, Dito si po ako Pocholo. nagsimula noong 1996 ng aking career sa voice acting. Oo. Under pa noon ni Tito Joey Galvez at si May Valle. O si May Valle, Ang programa namin noon, Awit Tawanan. Awit Tawanan. Sa radyo-radyo. So, talagang umaarte ka na noon. Dati pa. Bata pa po ako nun eh. Ah, talaga? Oh, ngayon tumanda na ako nandito pa rin. Ang galing-galing, mamaya po. Maraming salamat sa iyong pag-imbita, Miss Jasmine. Oo, Siyempre, parang- alam mo, natutuwa ako, no? 3 years in the making to, di ba? Sabi mo, gusto mo ako i-guess noon pa, pero yun, Oo. ito na yung tamang pagkakataon. Ito na talaga ang tamang pagkakataon kasi nung bago pa lang ako dito, tapos nagkita tayo, di ba nakakatawa? Tapos, yun nga napag-usapan nga natin. Kaya lang masyado kang busy kung saan ka pumupunta. Abroad ka ng abroad. Ayan. Kasama kasi yun dun sa isa kong ginagawa kasi I'm a motivational speaker din and inspirational speaker. So I talk about guerrilla marketing, personal branding, aside from doing voice-over work. And syempre, nagtuturo din kami ng voice acting. Before kasi nagdidirect pa ako dito sa ABS-CBN. Nag-retire na rin ako sa directing sa dubbing sa Hero TV at Cinema One. Nag-focus na lang ako sa pagtuturo talaga at production dun sa sarili kong company. Pagtuturo ng voice acting. Yeah. Ikaw pala yung mga boses doon sa mga cartoon. Marami pong mga bago ngayon na mga dubbers ang galing sa aming training. sa aming Sige, school. sige. Gusto ko yan, ha. Mamaya po, kung gusto niyo pong makakita ng konting lessons. Konting lessons sa voice acting, mamaya-maya po meron po tayong konting lessons, ha. Kasama rin po natin ang ilang mga voice artists ni Pocholo Gonzales. Si Mr. Brian Matthew Ligsay. Good morning sa iyo, sir. Good morning, magandang umaga po, Miss Jasmine, at sa lahat po ng tagapakinig at nanonood po ng programa natin. Nakakatuwa, no, yung mga boses po nila. Talagang pogi at magaganda na. Pero pogi rin pala sila in person. Ay, Parang yan ang they maganda. clash the stereotype na pagka pogi ka sa boses, pangit ka sa personal. Hindi pala po, no? Talagang mga disente talaga yung mga itsura. Ikaw lang. Ganun eh. Oo. Talagang umoo. Hindi totoo yun. Ano hindi totoo? Hindi totoo na pag maganda boses mo pangit ka in person. Hindi pwede yan. Hindi. Mabait naman ng Diyos. Oo. Kasama rin po natin si Mr. Brian Matthew hindi, na-introduce ko na pala kita. Kasama rin po natin si Luciano Kilapio IV. Wow. Good morning! Good morning po. Magandang umaga and thanks for having us here. Sa mga nakikinig po sa radyo, maganda po ang boses niya, no? Pero ang itsura niya po para siyang rockista. Yeah. Oo. Hip-hop actually mo. Ay, talaga? Mas hip-hop ba? Okay. Kasama rin po natin si... Paano ba ito pronounce ang pangalan mo? Cyril. Cyril. Cyril.
Kaburnay, Yes. good morning sa'yo. Good morning din po. Oo, si Ana Padua kasama rin po natin. Talagang batang-bata po ang kanyang Ay. itsura. Sa mga nakikinig po ng radyo, naka-braid pa ang kanyang mahabang hair. Good morning po. Good morning. And last but not the least, kakapasok lang po niya. Ang pangalan niya po, Cholo. Sige nga, ikaw Patrick. mag-introduce. Carlo Patrick Torres. Yes, hi. Good morning. Ito naman, para namang commercial model, lalo na ang buhok, Salamat. wavy. Salamat po. Model po talaga. Model talaga. Hindi lang halata. Hindi lang halata. Hindi lang halata. Okay. Sige po, pagpapatuloy po natin ang ating usapan, meron lang pong isang balita. Ipapasok ko lamang po ito, ah. Isang lalaki na baril sa Rodriguez, Rizal, patay. May balita si Charlie Mendoza. Charlie. Yes, narito pa. At nakahandog ay tubuhan na. At may mga tama ng bala. Hindi pa man kung sa ulot sa katawan nito, pero yung tubuhan at nakahandog ay So we'll begin by dito sa asking, did you start? isang maliit na Lahat tindahan sila ng partner ko gasolina. si Brian sa Clayton. At hindi pa Sa- matyak dun sa- kung sino especially mga sa suspect. Pero training. itong naturang biktima ay nakahandosay at wala nang buhay dito sa may Amityville Barangay San Jose, Rodriguez. Dumating na ang isang investigador ng Rodriguez Police Station at mamaya sa ating pagbabalik, malaman natin kung sino ang naturang biktima ng pamamaril na isang lalaki at malaman din natin ang motibo at kung sino ang mga responsable sa naganap na pamamaril. At mayroon mga follow-up report itong Radyo Patrol, Charlie Mendoza, ABS-CBN, Dizana. Basta't may nangyari, nakareport agad sa Daily CNN at sa patrol sa Instreta. Si Jasmine Romero sa Trabaho Panalo! Maraming salamat sa iyo, Charlie Mendoza. Nagbabalik po tayo. Ito po ang Trabaho Panalo. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang mga mukha sa likod ng mga boses. Kasama po natin ngayon ang mga voice artists, kaya pagandahan tayo ng mga boses ngayong umaga. Okay, sige, simulan natin. Oh. Pucholo, ilang taong ka na dito sa negosyong ito? Nagsimula ako noong 1996 pa. 1996? Dito gawa ka na talaga rin sa ako DZMM? Dito sa DZMM. Actually, kami na, nakipag-compete. Merong tinatawag kami programa yung radyo-radyo. Radyo, oo. Radyo-radyo pa nun. Tapos competition siya sa, merong voice acting competition nun. Mm. So, ako yung nag-champion dun sa isang buong season nun. Kasi mga 4 na season ang ginawa namin na Tito Joey at ni Tita May. Tapos doon nagdi-discover ng mga bagong voice artist. So hanggang sa naging dubber din ako sa mga anime, yung mga Bubu Chacha, kung napapakinggan yung magandang araw sa inyo, ako nga pala si Chacha, Bubu Chacha. Yan yung aso na naging kotse. Tapos, yung Parang si Kito Maching. Cyborg Kuro-chan, yung Ako nga pala, Cyborg Kulichan. Umanda kayo sa akin. Itong pari sa inyo. yan, gano'n. Bing, 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 bing. Da. Yun, medyo mga sikat na mga anime yun. Oo. So ikaw pala yun, napapakinggan ko. Parang hindi lang yata yung... Marami kang ginawang anime. Ako marami po. Kasi parang halos Mga pareho yung hundreds. boses eh. Oo. Tapos ano po, napansin ko, araw-araw may tumatawag sa telepono na tatanong, paano ba maging dubber or voice talent? Eh sabi ko, kasi yung mga sumasagot sabi mag-send ka na lang ng resume mo sa HR ng ABS. It doesn't work that way. So, Uy, ginawa ko yun bago pa ako talaga pumasok ng seryoso sa radyo. Kasi yun ang sinasabi rin sa akin eh. Uy, may boses ka, ipasok mo yung boses mo doon sa mga voice talent agencies. Pero resume lang talaga na ipasa ko. Wala na nangyari. So nangyari po, na-realize ko yung need sa training. Kasi mahirap po, parang pagdodoktor yan, hindi ka pwede maging doktor nang hindi ka naman nag-aral ng pagdodoktor. So ginawa ko, pinofessionalize ko yung industry. So one day, na-meet ni Peter, yung technician natin yan, sound technician na. Si Hi Brian Peter, sa isang, kaway ka naman dyan. sa isang voice over, may event, na-meet niya si Brian. Actually si Brian, nakasama ko na siya sa isang drama noon. Eh matagal kami hindi nagkita. So in-invite siya ni Peter hanggang sa nagkausap kami. Sabi ko, let's create a school. No? So
doon pinanganak yung Philippine Center for Voice Acting. At sa iyo Tsaka yung yun. Creative Voices. Sa inyo yun. Yan, opo. Philippine Center for Voice, Voice Acting. Acting. So since 2005, nung nagsimula, more than 600 na yung graduates namin. Grabe, And at most of- kasama natin dito lahat ng Yes, graduates and most of yan. them, I'm proudly saying na ang dami na po naming natulungan talaga magkaroon ng career in voice acting. And aside from that, we promote voice acting as an art form. Yung po kasi yung kaibahan namin sa talent, alam mo yung voice talent at voice artist. So, we do voiceover work for passion, for the art, for the craft. So, we treat voice acting as an art talaga. Isa siyang singing. Ah, Yeah. at least maganda nga, napapansin ko nga no, nagkaroon ng development kahit pa paano kasi yung mga napapanood kong mga dinadub na mga teleserye, madalas nahuhuli may nahuhuli minsan yung pagbuka ng bibig ng artista, o kaya nauuna yung pag-voice, o vice versa. Hindi ba? Pag nagsasalita na kumare, ayaw ko na sa'yo! Tapos nagsasalita pa yung, mga ganun pa, hindi ba? Kaugnayan din kasi yung technology. Noong araw wala daw silang tinatawag na monitor. So ngayon, dahil nga sa na-develop na siya, sa pakikipagtulungan din nila Danny Mandia, Alex Agkawili, at si Neil Tolentino. Yan. Okay. Sige, tanungin naman natin itong mga kasama po natin no, dito sa studio. So, Brian, ikaw ay naging partner Yes, at opo. partner pa rin hanggang Opo, sa ngayon opo, ni, syempre ni po. Pocholo. Paano ka naman napasok sa ganitong klaseng profession? Is this is this your natural inclination o meron ka pang dating Ginagawa na. ginagawa? Actually, ang gusto ng mga magulang ko, maging doktor ako. Ano nangyari? Takot ako sa sarili kong dugo eh. Talaga, nagmatay ka sa sarili mong dugo? Oo, kaya hindi ko na pursue ang do-doktor. At syempre, mahal na mag-doktor. Ay, correct. Oo, so from medtech, nag-shift ako to masscom. So, nagsimula rin ako sa edad na halos kasabayan ko si Joy or Pocholo. Kaya lang, ako naman ay napunta sa industriya ng FM. DJ ka? DJ po ako. Hanggang dati. ngayon? Ngayon po hindi na. Saan ka DJ? Dati ako DJ sa Cool 106. Yan. Sa Energy FM, dating K91 FM. Sa Green Hills, dati may 2 radio station dyan na local. DWRS, DWVM. At saka nag-guest po sa mga ibang radio stations sa FM. Oh, talaga ang boses mo talagang ang FM. Oo. Actually, gusto ko pong baliin yung pag-iisip na yon na kailangan maganda o malagong ang boses mo para maging isang voice talent. Hindi po totoo yun. Voice artist. Oo nga eh. Napapansin ko nga kasi sa ngayon, actually yung trend ngayon, kahit anong boses pwede, basta pleasing sa tenga. Actually, ang isa pong hinahanap namin hindi po boses, Ano? yung puso sa pagpe-perform. Kasi kahit sino, marami talagang napakaganda ng boses. Ang problema sa boses kasi is parang instrumento yan. Kung hindi mo alam kung paano gamitin, kung hindi mo alam kung paano hasain, hindi titipa yan o hindi tutugtog na maganda. So, ganun din ang pagboboses. Kailangan pinapractice, ina-exercise, hanggang sa mahasa na gusto para makapag-perform ka sa maraming klase ng voice-over. Kaya, I know what you mean, no? Pagka walang puso, ang linyang mahal kita, hindi mo masasabi ng mahal kita. Oh, hindi ba? Yes. At hindi rin totoo na kailangan malaki boses mo ha. Kasi kung sasabihin mo yung salitang mahal kita ng malaki boses mo, alam mo honey, mahal kita. Hindi ka maniniwala. Hindi ka maniniwala, di ba? Honey, mahal na mahal kita. Mahal na love kita. Di ba? Parang abnormal naman kung mapapakinggan mo yun sa nanliligaw sa'yo. So, hindi mo paniniwalaan na yun. Oo. Tsaka ngayon kasi hindi lang dubbing or radio drama yung pinaggagamitan ngayon ng boses. Napakarami. With the advent of technology, while the technology grows, the need for voiceover also grows. Katulad ng mga nagawa namin, mga Sega games, mga computer games. Akalain yung mga Pilipino pala yung gumagawa ng mga arcade games ngayon. Oo. Tsaka yung Hadouken, yung mga ganon. Luma na pala yun. yung iba sa mga arcade games na lumalabas. Tapos yung mga application sa iPad. Oo. Imagine mo yung Angry Birds kung wala yung That's Sino voice yun? acting. Sino yun? Sila. Pero, I mean, it's an example of voice acting na hindi mo naman akalain na tao pala ang gumagawa rin. Kasi nasa isip ko, yung Ibon. mga ibon na ganyan, Yeah. robot talaga gumagawa ng tao pala talaga. And si Brian ang boses ng LRT. Ha? Kung alam nyo lang. Yung, Tsaka yung... Sample nga. yung boses po ng
from Recto to Santolan Station, yung Purple Line. Boses ko po yun. Sige nga, sige Yung nga. nagsasabi po Kasi ng... sa amin din, Opo. si Rosel Manahan, siya rin ang Oo, boses si Rosel. ng ano. Kaibigan po na- natin si Rosel, napakabait at Oh, napakagandang napakabait. individual. Napakagandang boses din yan. Yes. Sige nga, Opo. sample na, Brian. Yung napapakinggan yung nagsasabi ng, sa mga minamahal naming pasahero, ilang paalaala para sa inyong ligtas at maginhawang paglalakbay habang nasa loob ng tren. Tapos may English version na, thank you for patronizing the LRT. Wishing you a safe and convenient journey. Kaya ko ba yan? Thank you for patronizing the LRT. Pwede na, no? Pwede, O, pwede. tuturuan niyo ako. Pwede. Acting lang yan. Acting lang yan. O sige, kasama naman po natin si Luciano Pavarotti. Pwede pong Bob na lang. Sige, Talagang yung mga kamag-anak ko, Luciano. Luciano. Hindi, masarap isabihin eh. Luciano. Sige, sige. Bob. O sige, Bob. Ikaw ba katulad ni Brian na nagkaroon ng shifting sa career? Napapasok po ako, I started very young in radio industry din. So pareho kami ni Brian na FM radio. So I used to be a DJ also when I was 18, 1998 up to 2005. And then nagkaroon ng pahinga konti. And then gusto kong, after nung siguro mga sometime, gusto kong maibalik yung feeling nung nasa radyo. When I was abroad, pagbalik ko dito, sabi ko, maghahanap ako ng workshop or anything na mag-coach, voice over or anything. So, and then I found out sa internet na kaisa-isa namang lumabas is Creative Voices. So, yun na nga. I took the workshop and then after nun, nag-open na yung mga opportunities. Doon na nag-start up until now na eto, kasama ko na sila. Nagra-radyo ka pa rin. Hindi na po. Hindi na. At si Bob ang maririnig mo sa isang sinihan bago magsimula. Siya Ay, nagpapatay. talaga? Boses niya yun. Siya Yung siya pagka last full Nagpapaalala. show, nagpapaalala yung Ano po yata sa kanila eh, every time before the movie starts. Oh. Kasi ano siya, safety guidelines, Ay, mga ganun. reminders. Sige nga, sample na. Good day to all our valued movie patrons. For your safety and convenience, here are a few reminders. Ay, ang galing! Nakakatuwa! Iba talaga ang boses mo, no? Hindi, iba talaga parang pang-international eh. Kaya Luciano ka nga eh. Ayun, patay tayo dyan. Nagdadab na rin siya naman. May nagpo-voice over ng mga events. Sige, sige. Ito naman mga girls. Batang-bata itong mga girls na ito, no? Kasama natin si Cyril. Oh, Cyril at saka si Ana. Cyril at Ana, batang-bata pa kayo? So, matagal na ba kayo nagsimula o kailan lang? Ako po bago lang. Oo ba? Bago lang talaga. Sending pa yung features mo eh. Bakit ka napunta sa ganitong klaseng trabaho? Matagal ko na po talagang gustong maging voice-over artist. Pero I ended up taking advertising. So, parang gusto ko mga jingle, yung mga ganon. So, kumakanta. So, dun po talaga ako nag-start. When I started work at Hit Productions, dun po ako na-discover. And then, so, nagboses po ako sa mga commercial, mga jingles. And then, gusto ko pang mas mahasa. So, nag-search ako. And then, I found out about Creative Voices. Ayun. So, ngayon po, kaka-start ko pa lang po mag-dub for Hero TV. For Hero. Di ba puros mga anime nandoon? Opo. Sige nga, pasample nga. Alam mo, papasampling ko kayo ng bonggang-bongga. Pero gusto ko rin at kahit konting-konti lang muna, pasulyap lang muna para sa ating mga viewers and listeners. Medyo ba, okay lang po ba kung kanta na lang? Yung, Sige, gusto ko yan. Ayan, so yung latest na ginawa ko since ito yung pinakasikat, yung sa Nescafe po. Suddenly, it's so smooth. Bigla na lang, it's so nice. It's wonderful. Ang cute! Ang galing! Ikaw pala yun! Nakakatuwa! So, ang voice talents pala, hindi lang pala puros pagsasalita lang. Singing din. Kumakanta rin. Ang mga voice talent, karamihan sa kanila, marunong din kumanta. Kaya lang, yung mga singer natin, sila naman yung nahihirapan pag nagpunta sila sa voice acting. Bakit? Kasi wala sila nung training ng pagbabasa ng script, Iba yung pag-acting sa mikropono. Hindi naman namin sinasabi na hindi maganda ang boses. Kaya lang, merong kasing additional skills and requirements na kailangan mo matutunan para pag nag-acting ka sa mikropono, mas mabibigyan ng buhay yung script. Ito na pag-usapan namin sa Rated Corina, no? Yung mga kurso na gusto ng mga anak na dapat i-encourage din ng mga magulang. Kumari si Cyril, gusto niya talaga maging voice talent, voice artist, pero kumuha siya ng advertising, which is somehow related, pero too far
from what you really want. So kung may kurso talaga na ganito, sana dumiretso ka na lang Yes. pala, hindi ba? No, so you won't, ilang years ang ginugol mo sa advertising? 4 years. 4 years. O, so sayang, di ba? Yung 4 years na yon, yung 4 years na yon, sana na aral mo na pala. So nag-mascom na lang siya. Pwedeng nag-mascom ka na lang, o kaya dumiretso ka na, diretso na dito sa Philippine